my beloved Boss Mike Cervera. Magsasalita na to, manlalaglag na to. Sino? Si Bamban, mayor, ng Bamban. Si Alice Go, mga kababayan, di ba nahuli na? Hindi naman kaila sa inyo. Ano sinasabi? Masaya daw siya na nahuli pa siya. Bakit? Kasi merong may mga death threat siyang natatanggap. Kaya ngayon, masaya siya na nahuli siya. Ito na, pasok. Sa ibang balita, 3 makapangyarihang individual na tinitingnan ng President. Oy, thank you naman, Jesly Katsuta, ha? Oo, makakatubos na ako ng Oo. Sige. Eto na, pasok. Ano yun? Sabi ni Aljen? Mali yung kahit soft drink sa spray. Hindi mali yun. Walang mali doon. So, yung spray, may mali. Yung binomba yung mga polis ng bombero ng pang-bombero ng tubig, hindi mali. Sasampalik. Ano ba naman katwiran yan? Bahala ka nga sa buhay mo. Oo. Sige, pasok. Sa ibang balita, 3 makapangyarihang individual na tinitingnan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO na posibleng nasa likod pa ng mga POGO operations sa Tarlac. Alak ka. Sino kaya itong 3 na ito, mga kababayan? Sino itong 3 na ito? Na matataas pa raw. Kaysa kay Alice Go. Ito ba yung mga protector? Ito ba yung mga Nako, Diyos ko po. Ito ba yung mga nagde-death threat kay Alice Go? Itong mga malalaking tao na ito. Mga politiko, sino kaya ito? Nako, Diyos ko po. Sa tingin ninyo, paki-comment naman dyan. Hindi kaya si Digong? Hindi kaya si Roque? Hindi kaya si Bato? Hindi kaya si Bongo? Pero natitiyak ko sa inyo, mga kababayan, natitiyak ko, sa 4 na binanggit ko, malamang, nandun lahat yun. Nandun lahat yun. Kung ilalaglag ni Alice Go. 3 daw eh. Sino tong 3 na ito? O ulitin natin, mga kababayan. Sino tong 3 na to? Pasok. Sa ibang balita, 3 makapangyarihang individual na tinitingnan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO na posibleng nasa likod pa ng mga POGO operations sa Tarlac. At kahit hindi sila pabor na gawing state witness, si Mayor Alice Go, pwede raw nila itong ikonsidera kung papangalanan ng alkalde ang mga nakatataas sa kanya. Nakakataas sa kanya. Sabi ko sa inyo, baka mamaya, Alice Go, sino ba? Dito si Alice Go eh. Alice Go, sino ba? Laglag ko ng mga DDS dahil gusto ko malaman ng mga Pilipino. Aba, biglang sumikat pa to eh. Si Alice Go, tsaka si sino to? Si Cassandra Leong. Biglang naging biglang naging sikat sa internet. Magaganda raw eh, nahangaan pa. Biluin nyo mga kababayan, hinangaan pang maganda itong mga ito. Nang tinapa. Sige, ito na. Alice Go laglag mo na. Star witness ka na Pasok. Sa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Gumugulong na ang preliminary investigation ng Justice Department sa reklamong qualified trafficking in persons na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go at 17 iba pa. Yan na nga. Yan na nga. Sige, tuloy. Para sa legal counsel ni Go na si Attorney Alex Abisado Jr., mahina ang ebidensya laban sa kanyang kliyente. Pero sagot naman ni PAOK spokesperson Winston Casio, any defense lawyer would say that. As we normal lang yun. Siyempre sa mga lawyer, di ba? Depensa nila yun. Paasahin nila yung kanilang mga kliyente para tuloy-tuloy ang per appearance. Ang tanong, magkano kaya ang per appearance
ni Topacio at yung mga iba pang mga sinungaling na abogado ni Alice Go. Magkano kaya yan, mga kababayan? Sa tingin ninyo, per appearance. Wag na yung acceptance fee. Alam natin, mahal yan, yung acceptance fee nila. Paano yung per appearance nila? Tuwing aatin sila ng hearing, magkano kaya? Ha? Kasi yung mga normal na mga abogado nasa 10K, 20K, di ba? Magagaling na yon. Ewan ko dito sa mga ito. When the government would say that we have a strong case against her, I would defer to the panel of preliminary investigation prosecutors to ascertain kung mahina o malakas. Sila pong makakalam doon. Hindi si defense, hindi si prosecution. Siyempre, hindi si prosecutor, hindi si defense ang magsasabi kung mahina o malakas yung kaso. Siyempre, yung mga abogado, alam nyo, inuuturin nila yung mga kliyente nila eh. Di ba? Inuuto nila na para tuloy-tuloy kita nila. Kaya yung mga iba, akala nila, mukhang may pag-asa nga. Hindi nila alam, pinaasa lang sila. Para kumita ng kumita yung mga abogado nila. At normal yon sa mga abogado. Sabi nga kahit na kriminal yan, ipagtatanggol nila. Bakit? Siyempre, ang habol naman nila, yung kita no? Sana nga lang, mga kababayan, kapag may batas sana tayo na kapag natalo yung kliyente nila, di ba? Kapag natalo yung kliyente nila, dapat lahat ng nakuha nila, ito mga kababayan, isipin nyo lang, kapag ang abogado, pinagtanggol ang isang inaakusahan ng samot-saring krimen, mga kababayan, at pag natalo sila, sana lahat ng binayad nung kliyente nila, mga kababayan, yung kliyente nila, dapat ibalik o bigay doon sa korte. Di ba? Kasi ang nangyayari, mga kababayan, kahit na kriminal, kahit na pinagtatanggol minsan pinapatagal lang nila. Minsan dahil may pera, dahil may di ba? Siguro mga kababayan, wala nang magtatanggol sa mga kriminal at alam nila na na may kasalanan. Dagdag ni Casio, hindi maaaring maging state witness si Go sa investigasyon laban sa illegal na operasyon ng mga Pogo. Makukonsidera lamang daw ito kung may maituturong mas mataas na opisyal ng illegal na Pogo ang alkalde. Any state witness for that matter would have to be the least. Narinig ninyo? Kung magiging state witness, star witness, mga kababayan, kung ano pa mang witness ang itawag dyan, makukonsidera ka lang. Kung meron kang baon, ala ka naman siya, magpepresenta ka, star witness ako state witness ako tapos wala ka naman baon. Alam nyo, ibig ko sabihin na baon? Kung wala naman kayong ituturo na mga mastermind, kung sinasabi nyo na wala kayong kinalaman dyan, ituro nyo yung mga mastermind. Yun yung sinasabi kong baon. Baunin nyo yun. Ipaliwanag nyo, mag-star witness na ako, state witness na ako. Bakit? Meron akong baon. Ano yung baon ko? Ito po, sila po talaga ang nagpapalakad niyan at ako po ay ginamit lang tulad kay Cassandra Leong, kay kung sino man, tulad ko po, na ako po ay di ba? Ako po ay totoong Pilipinong lumaki sa farm. Nagamit lang ho ako. Ang gusto ko lang ho naman ay manirahan dito sa Pilipinas para maging isang tunay na Pilipino. Ayan na nga, naging mayor na ako. Baka naman pwedeng ibigay nyo na sa akin yan dahil ayoko sa China. Hindi ako yayaman ng singyaman doon. Hindi ako yayaman ng singyaman ko rito sa China. Sa China, limitado kasi. Di ba? Limitado lang ang pera ng mga tao doon kita nyo. Ano nangyari kay Jack Ma? Di ba? Ito na. Pasok! In the entire conspiratorial chain
in the commission of the crime. So we wouldn't be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. Ayon kay Casio, may 3 individual silang tinitignan na mas mataas kay Go. Ala, yan na nga. Kita nyo, nandiyan na si Digong. Oh. Sino itong tatlo? Tatlong tao na sangkot. Mas mataas pa kay Go. Ha? Ano ba ito? Governor? Congressman? O, kasi mas mataas eh. Mayor si Go eh. Di ba? Mayor. So, maaaring congressman. Maaaring governor. Maaaring senador. Maaaring maaaring spokesperson ni Digong o maaaring si Digong mismo. Gaya ng alkalde, konektado rin daw ang mga nasabing individual sa mga Pogo Hub sa Porac at Bamban. O kita nyo, kunik-connect talaga eh. Konektado mga kababayan eh. Yung Pogo sa Bamban at Pogo sa Porac, mga kababayan, iisa lang. Iisa lang yan. Kung inyong mapapansin mga kababayan, itong mga ito, si Alice Go at yung Sheila Go at si Cassandra Leong nahuli sa isang bansa. Di ba? Indonesia mga kababayan, doon sila nahuli. Oh, kita nyo? Oh, tapos si Cassandra Leong ay jowa naman nung kapatid ni Alice Go, si Wesley. Pero di muna nila papangalanan ng mga nasabing individual. Giit naman ng pangalanan nyo na! Mahirap ba banggitin yung pangalang Digong, pangalang Roque, pangalang Bongo, at pangalang Bato? Hindi pa nila banggitin, Banggitin nyo na, siguro inaantay nila. Mas magandang manggaling kay Alice Go yung mga salitang yan. Sa pang-abogado ni Go na si Attorney Stephen David, kailanman ay hindi ipinahiwatig ng alkalde ang kagustuhan niyang maging state witness. Hinahadlangan ng abogado, mga kababayan. Etong si Attorney Stephen David, na abogado ni Mayor Go, tingin ko hindi siya ang pumili dyan. Malamang may nagbigay niyan na para kontrolado nila yung mga sasabihin ni Alice Go. So etong abogado na to, kung talagang mga kababayan, ang priority nito yung kaligtasan ni Alice Go, malamang mga kababayan, sige na, magsalita ka na. Aminin mo na. Bakit? Kaysa naman napakabigat ng kaso mo. Baka mamaya pag naging state witness ka, o ikaw na mismo maging saksi para ilaglag na yung mga mastermind talaga ng Pogo, baka mamaya mapawalang sala ka pa at mapardon ka pa. Yan ay dahil naninindigan umano si Go na hindi siya sangkot sa anumang illegal na operasyon ng mga Pogo. Samantala, naniniwala yung abogado na hindi sangkot si Alice Go. Mga kababayan, si Alice Go mismo, naniniwala ba siya sa sarili niya na hindi siya sangkot? Di ba? Nagets nyo mga kababayan? Yung abogado, naniniwala siya kay Alice Go na hindi sangkot si Alice Go. Pero si Alice Go, naniniwala ba siya sa sarili niya na hindi siya sangkot mismo sa Pogo? Di ko alam. naniniwala ang PAOK na nararapat ding suspendihin ang ibang alkalde ng mga lugar na mayroong iligal na operasyon ng Pogo. Yan, lahat ng mga mga merong mga pogong mga probinsya at mga mga bayan. Dapat pagtatanggalin yung mga hinayupak na yan. Nasa 42 lamang kasi ang mga legal na Pogo ayon sa PAGCOR. Sa aming mga reports na nakukuha, they're all over the country. Luzon, Visayas, and Mindanao. Considering that, only 42 are legal, legitimate, 41 are in Metro Manila, and one is in Kawit, Cavite. Sa gitna ng investigasyon laban sa iligal na Pogo, nakatatanggap umano ng mga death threat ang mga tauhan ng PAOK. Handa naman daw ang kapulisan na magbigay ng seguridad para sa kanila. Nagbabalita mula sa front. Yun naman pala. So mga kababayan, ganito lang yan, mga kababayan, ganito lang yan.
tingin ko itong mga nasa gobyerno, hindi muna pagsasalitain nitong si Alice Go. Oo. Mga kababayan, tingin ko mga kababayan, sa hearing ninyo maririnig itong mga ibubulgar ni Alice Go. Sino-sino itong mga ilalaglag ni Alice Go? Ako naniniwala ko. Pag may mumintis, sa 4 na binanggit natin pangalan, ewan ko na lang. Si Roque, si Duterte, si Digongba, si Bato, at sino? Si Bongo. Malamang dyan, mga kababayan, may tumama tayo eh. Diba? Malamang sa alamang mga kababayan, sa 4 na binanggit nating mga pangalan, malamang meron dyang kasali. Naniniwala ba kayo doon? Sa tingin ninyo, sino kaya yung 3 pa? 3 pa raw na mga mas matataas pa kay Alice Go, na may kinalaman dyan sa Pogo. Paki-comment nga. Boss Mike! Boss Mike! Severa!